Isang Pinoy na nang hijack ng PAL airplane. Tumakas gamit ang homemade parachute. May 25, taong 2000, alas 2 ng hapon, nakahanda na lumipad ang PAL Flight 812 mula Francisco Bangoy Airport ng Davao patungong Centennial Airport ng Manila. Sakay ng eroplano ang 278 pasahero, 3 piloto, 9 na flight attendants, at 2 cabin crew trainers. Maayos naman ang kalagayan sa loob ng eroplano sa mga oras na iyon. Sa katunayan, 1 oras at 15 minuto na lang ang hinihintay at nakahanda na itong mag-landing sa NAIA. Subalit isang pasahero na nakaupo sa 28G ang biglang sumigaw ng "Hold up!" sa loob ng eroplano. Agosto Lahandula, aka ang famous hijacker ng PAL Flight 812, suot ang sky blue mask, swimming goggles, habang hawak ang handgun at granada. Agad nitong tinutok ang baril sa isang flight attendant. Hindi mapakali ang mga tao sa loob. Takot at pagkabahala ang kanilang naramdaman at pangambang maaari silang mamatay kahit anong oras. Pilit nila handula na pasukin ang flight deck upang kontrolin ang eroplano. Galit na pumasok ang hijacker sa loob ng cockpit habang tinutok ang baril sa isang piloto. Dito ay kinuwento niya ang dahilan ng kanyang galit dahil sa may kabit ang kanyang asawa na isang pulis. Habang nagwawala sila handula sa loob ng cockpit, pilit namang pinakalma ng senior flight attendant ang mga kasamang cabin crew upang maiwasan ang panik. Pilit namang pinapalma ng isang piloto si Lavandula at sinabing tutulungan siya sa kanyang problema. Sumagot naman ito na pera ang kanyang gusto. Agad namang tinawag ng piloto ang isang flight attendant at inutusang humingi ng voluntary donation sa mga pasahero at ay binigay sa hijacker. Ngayon, gusto naman niyang pabalikin sa Davao ang eroplano na siya namang tinutulan ng navigator ng eroplano dahil hindi nakakayanin ng fuel nito. Walang nagawa sila handula, kundi ang bumalik sa kanyang upuan at nagpalit ng damit. Ilang oras ang nakalipas, gusto naman niyang pumunta ng Samar. Dito nagsinungaling ang piloto na nasa Samar sila, na sa katunayan ay nasa Manila na ito. Sa mga oras na ito, gusto nila handula na tumalon mula sa eroplano gamit ang nylon parachute nito na nakapaloob sa kanyang backpack. Kaya inutusan niya isang pilot na ituro sa kanyang lugar kung saan siya pwedeng tumalon. Pagkatapos ay inutusan naman niya ito na ibaba sa 10,000 feet ang eroplano. Binabaan pa ito ng 7,000 feet hanggang sa umabot ito sa 6,000 feet. Dito na niya pinilit ang piloto na buksan ang rear door kung saan siya tatalon. Labag man sa kalooban ng piloto ay ginawa niya ito. Handa na sanang tumalon sila handula, subalit nagdalawang isip ito matapos mag-ibang ihip ng hangin sa kanyang kinatatayuan. Dahil na rin sa pagkahinip ng piloto at sa panganib na dala sa pagbukas ng rear door, itinulak niya bigla sila handula upang matapos na ang lahat. Makalipas ang 3 araw, nakita ng mga sundalo na halubog sa makapal na putik ang malamig na bangkay nila handula. 70 kilometro ang layo mula sa South Metro Manila, sa nayon ng Liabac, Real, Quezon. Ayon sa mga opisyal, ang ginawang hijacking nila handula ay maihahalin tulad sa 1971 hijacking sa Northwest Orient Airline flight na tumalon ang suspect gamit rin ang parachute. Yung nga lang, hindi na nakita ang kanyang bangkay. Ito pa ang nakakagulat. Base sa pag-aaral ng mga investigador, Reginald Chua ang totoong pangalan ng hijacker na naman rin mula sa natatatang na kapatid nito na sinabing pangarap umano ng kanyang kapatid ang mag-skydiving at ang pagtalon sa PAL Flight 812 ang naging una at panghuli nitong pagkakataon na gawin ito. Pambihira rito si Kuya Duko. Kung nag-aral na lang siyang mag-skydiving, bakit kailangan pa talagang mang-hijack ng aeroplano, di ba po?